Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa isa na namang paglalakbay ng puso at damdamin. Welcome po sa ating paboritong channel, kung saan ang bawat kwento ay isang pinto patungo sa ibang mundo. Ang kwentong ating tutunghayan ngayon ay pinamagatang Ang Pangako ng Bukang Liwayway. Ito ay isang salaysay tungkol sa katotohanang pilit itinatago ng kapangyarihan at sa isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng panganib. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit na bituin ay may kakayahang magbigay liwanag sa pinakamadilim na gabi. Halina't pakinggan natin ang simula ng kwento ni Tala Dalisay. Naging santuwaryo ni Tala Dalisay ang katahimikan sa Marangyang Grand Hotel ng Puerto Sinag, kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at kristal. Ang tanging yaman niya ay ang kakayahang maging halos invisible, isang anino na gumagalaw ng may kahusayan. Dala-dala ang isang silver tray na tila mas mabigat pa sa kanyang mga pangarap. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng tunog ng matatamis na halakhakan ng mga elitista. Bawat isa sa kanila nababalot sa seda at alahas, mga Diyos at Diyosa sa kanilang sariling artipisyal na langit. At si Tala, sa kanyang malinis at plansadong uniforme, ay isang mortal na naglilingkod sa kanila. Maingat ang bawat hakbang niya, bawat paggalaw, kalkulado. Ang laman ng kanyang tray, mga baso ng champagne na kumikislap na parang mga bituin, ay mas mahalaga pa sa sahod niya sa isang linggo. Isang maling galaw lang at ang pangarap niyang makapag-ipon para sa maliit na bahay ng kanyang tiya ay magiging abo. Nangyari ang lahat sa isang iglap. Isang biglaang pag-urong ng isang bisita, isang pag-iwas na hindi niya inaasahan. Nawalan ng balanse ang kanyang mundo. Ang silver tray ay tumagilid at sa slow motion, nasaksihan niya ang paglipad ng gintong likido mula sa kristal na baso patungo sa isang perpektong puting bestida. Tumigil ang musika o baka sa isip lang niya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya at sa gitna ng lahat, ang may-ari ng bestida, si Perla Valderrama, ang nag-iisang anak ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lalawigan ng hiyas. What the hell? Ang matinis na boses ni Perla ay parang latigong humampas sa hangin. Look what you did! Stupid girl! Basura ka talaga kahit kailan! Ang salitang yon, basura. Rakruoy, parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Tala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang maglaho, lamunin ang sahig na marmol. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong niyang sabi, habang pinipilit na pulutin ang mga bubog ng basag na baso. Huwag mong hawakan yan. Baka lalo mo lang dumihan. Sigaw ulit ni Perla. Hindi mo ba alam kung magkano itong damit na to? This is worth more than your entire miserable life. Sa bawat salitang binitiwan ni Perla, lalong yumuyuko si Tala. Hanggang sa isang pares ng mamahaling sapatos, nakatad ang huminto sa harap niya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Si Hiraya Silangan, ang tagapagmana ng Silangan Shipping Lines, at ang kasintahan ni Perla Valderrama. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pangungutya, hindi galit. Nakita niya ang isang bagay na mas komplikado, isang bakas ng awa, ang pagkainis, hindi sa kanya, kundi sa nangyayari. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang pagkagapos. Isang kawalan ng kapangyarihan na katulad ng sa kanya, kahit na napapaligiran ito ng yaman at pribilehiyo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa loob lamang ng 2 segundo. Ngunit para kay Tala, iyon ay isang buong kabanata. Bago pa man may makapagsalita, mabilis siyang tumayo at halos tumakbo papalayo. Dala ang kahihiyan bilang kanyang anino. Nagtago siya sa stockroom sa gitna ng amoy ng sabon at chlorine. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang umuugong na bumbilya, pinakawalan niya ang isang luhang
matagal niyang pinigilan. Hindi dahil sa nasaktan siya, kundi dahil sa galit. Galit sa kawalan ng katarungan. Galit dahil sa mundong ito, ang halaga mo ay sinusukat hindi sa iyong pagkatao, kundi sa iyong apelyido. Pag-uwi sa kanilang maliit na apartment, dala pa rin niya ang bigat ng gabi. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa paglilinis, sa pag-ayos ng iilang mga gamit na naiwan ng kanyang yumaong ina. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy, ang tanging pamana. Habang pinupunasan niya ito, nadulas ito sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Bumukas ito. Kumalat ang iilang mga lumang sulat at maliliit na gamit. Sa pagpulot niya sa mga ito, isang bagay ang kumuha ng kanyang pansin. Isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang silver brooch. Hugis Haribon, ang makapangyarihang agila ng Pilipinas. Sa ilalim nito ay may isang lumang litrato na ang kulay ay halos kupas na. Sa litrato, nakangiti ang kanyang ina, mas bata at mas masaya. Katabi nito ay isang lalaking matikas, may mga matang puno ng pangarap at prinsipyo. Pamilyar ang mukha nito. Isang mukhang nakikita niya sa mga lumang poster at libro ng kasaysayan. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang lalaki sa litrato na nakaakbay sa kanyang ina ay walang iba kundi ang yumaong Gobernador Diwa Magtanggol, ang bayani ng lalawigan ng hiyas, ang kampeon ng masa, ang taong brutal na pinaslang 10 taon na ang nakakaraan. Hindi na natulog si Tala ng gabing iyon. Ang buong mundo niya ay nagkasya sa isang kupas na litrato at sa malamig na bigat ng silver brooch sa kanyang palad. Ang agila, ang haribon, ang simbolo ng pag-asa na naging simbolo ng isang nakaraan na ninakaw sa kanya. Binuksan niya ang luma at mabagal na laptop. Sa dilim ng kanyang kwarto, ang liwanag lang mula sa screen ang nagbibigay hugis sa kanyang mukha. Isang mukhang naghahanap ng kasagutan. Nanginginig ang mga daliri niyang nagga-type sa search bar. Gobernador Diwa Magtanggol Haribon. Libo-libong resulta ang lumabas. Mga lumang artikulo ng balita, mga video ng kanyang mga talumpati, mga litrato ng kanyang kampanya laban sa korupsyon, at sa bawat isa, naroon ang agila. Nasa mga poster, nasa mga bandila, nasa pin ng kanyang barong Tagalog. Parehong-pareho sa brooch na hawak niya. Ang koneksyon ay hindi maikakaila. Pero ang tanong ay hindi na kung may koneksyon. Ang tanong ay bakit? Hindi na niya kayang kimkimin ang bigat. Dala ang litrato at ang brooch, marahan siyang kumatok sa pinto ng kwarto ng kanyang tia Lorna. Nagising ang matanda. Nag-aalala. Tala, anak, anong problema? Bakit gising ka pa? Walang salitang lumabas sa bibig ni Tala. Inilahad lang niya ang kanyang palad. Nang makita ni Tia Lorna ang litrato at ang agila, ang pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyong matagal nang nakatago. Takot. Bigla siyang namutla. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Saan mo nahanap yan? Nanginginig ang boses ng matanda. Sa baul ni Mama, sagot ni Tala. Ang boses niya ay basag. Tia, sino siya? Sino siya sa buhay ni Mama? Sabihin niyo po sa akin ang totoo. Sinubukang umiling ni Tia Lorna. Sinubukang maghanap ng mga kasinungalingan. Pero wala na siyang mahanap. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Mga matang kapareho ng sa kanyang kapatid. At ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Pinangako ko sa kanya. Pinangako kong proprotektahan kita. Humahagulgol niyang sabi. Protektahan mula saan, Tia? Mula kanino? Giit ni Tala. Huminga ng malalim si Tia Lorna at sa wakas, binitiwan niya ang sikretong binuhat niya nang mag-isa sa loob ng 1 dekada. Ang lalaki sa litrato, si Gobernador Diwa Magtanggol. Siya ang ama mo, Tala. Parang bombang sumabog ang mga salita sa loob ng maliit na silid. Ama,
Ang salitang yon ay dayuhan kay Tala. Isang konsepto na hindi niya kailanman naramdaman. Ang nanay mo ay hindi lang simpleng katulong anak. Isa siyang matapang na investigative journalist. Nagpanggap siyang malapit sa gobernador para sa isang expose, pero umibig sila sa isa't isa. Isang pag-ibig na bawal, isang pag-ibig na tinago nila sa lahat. Patuloy sa pag-agos ang mga kwento. Ang bawat isa ay isang piraso ng puzzle ng kanyang buhay na hindi niya alam na nawawala. Nang pinaslang ang gobernador, nagbago ang lahat. Tinugis ang nanay mo. Alam niyang delikado ang buhay ninyo. Isang gabi, iniwan ka niya sa akin. Dala ang baul na yan. Sabi niya, babalikan ka niya kapag ligtas na. Pero hindi na siya bumalik, Tala. Naglaho na lang siya na parang bula. Niyakap ni Tala ang kanyang tiya. Ang kanilang mga luha at pighati ay nagsanib. Ang galit na naramdaman niya sa hotel kanina ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang buhay na ninakaw, isang pamilyang winasak. Matapos ang mahabang pag-iyak, nagtungo si Tala sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi lang ang kanyang sarili ang tinitingnan niya. Hinanap niya ang mga mata ng kanyang ama sa sarili niyang mga mata. Ang hugis ng kanyang panga, ang tindig na hindi niya alam kung saan nanggaling. Hindi na siya si Tala Dalisay, ang serbidora. Siya yung si Tala Dalisay Magtanggol, anak ng isang bayani. At ang katotohanan yon ay nagtanim ng isang bagong butil sa kanyang puso. Hindi na lang basta galit, kundi determinasyon. Habang pinag-iisipan niya ang lahat, nagsimulang pumatak ang ulan sa kanilang yero. Dahan-dahan. Pagkatapos ay bumuhos ng malakas, na tila nakikidalamhati sa kanya ang langit. At sa gitna ng malakas na ulan, may kumatok sa kanilang pinto. Isang katok na malakas at tiyak. Nagkatinginan sila ni Tia Lorna. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras, sa ganitong panahon? Nag-aalangang binuksan ni Tala ang pinto. Sa labas, basang-basa sa ulan, nakatayo ang huling taong inaasahan niyang makita. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang kanyang mamahaling damit ay lapat na lapat sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Tala. Si Hiraya Silangan. Bago pa man makapagsalita si Tala, nagsalita na ito. Ang boses niya ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Miss Dalisay, kailangan kita makausap. Nababaliw na ba siya? Ito ang tanong na paulit-ulit sa isip ni Hiraya Silangan habang hinahayaan niyang mabasa siya ng malakas na ulan sa labas ng isang apartment na hindi niya aakalaing mapupuntahan niya. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig na naramdaman niya sa Grand Hotel kanina. Habang pinapanood ang babaeng nasa harap niya ngayon na yurakan ng kanyang fiancé. Ang imahe ni Tala Dalisay, ang kanyang mga matang puno ng nasaktang orgulyo, ang panginginig ng kanyang mga balikat habang pinipigilan ng luha ay tumatak sa isipan ni Hiraya. At sa mga matang iyon, nakita niya ang sarili niyang bilangguan. Kaya heto siya ngayon, isang tanga na sumugod sa ulan, dala ang isang konsensyang hindi matahimik. Pwede ba kitang makausap? Ulit niya. Saglit na naghari ang katahimikan, tanging ang lagaslas ng ulan ang maririnig. Nakita ni Hiraya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Tala at ang protektibong tindig ng matandang babae sa likod nito. Sa wakas, tumango si Tala. Tuloy po kayo, sabi niya sa isang boses na mahina ngunit matatag. Ang loob ng apartment ay maliit at simple, ngunit malinis at maayos. Malayo sa malalamig at malalawak na mansyon na kinalakihan ni Hiraya. Dito may init. May pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Inalok siya ng kape ng tiya ni Tala na tinanggap niya kahit nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Umupo sila sa isang maliit na sofa. Ang bawat isa ay naghihintay kung sino ang unang magsasalita. Si Hiraya ang bumasag sa katahimikan. Miss Dalisay, Tala,
pagtatama niya. Nandito ako para humingi ng tawad sa ngalan ni Perla, sa ngalan ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Walang sino man ang may karapatang gawin sa'yo ang ginawa niya. Ang mga sinabi niya, mali yun. At ang pananahimik ko, mali rin yun. Patawad. Pinagmasdan siya ni Tala. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit nakita ni Hiraya ang isang bagyo sa loob ng kanyang mga mata. Bakit ka nandito, Mr. Silangan? Tanong ni Tala, formal at may distansya. Hindi mo kailangang gawin to. Kailangan. Mabilis na sagot ni Hiraya. Dahil hindi ko na kayang manahimik na lang. Ang mundong ginagalawan ko, ang pamilya Valderrama, puno ito ng pagkukunwari, puno ng kasinungalingan. At pagod na ako. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang relasyon namin ni Perla, hindi ito pag-ibig. Isa itong kasunduan. Isang business merger na binalot sa engagement ring. Isa akong bilanggo, Tala, katulad mo. Sa pagbanggit niya ng pangalan nito, nakita niya ang bahagyang paglambot ng ekspresyon ni Tala. Isang maliit na siwang sa pader na itinayo nito. Nagkaroon ng lakas ng loob si Tala. Ito na rin siguro ang pagkakataon niya. Mr. Silangan, Hiraya, ang babaeng ininsulto ni Perla kanina, ang basura na tinawag niya. May connection siya kay Gobernador Diwa Magtanggol. Natigilan si Hiraya. Ang pangalan ng yumaong gobernador ay nagbigay ng kakaibang bigat sa hangin. Anong ibig mong sabihin? Ang paninirang puri sa akin ay hindi lang basta isang insidente. Patuloy ni Tala, mas matatag na ngayon. Naniniwala akong may mas malalim na dahilan. May kinalaman ito sa pagkamatay ng gobernador. At kailangan kong malaman ang totoo. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan, ngunit ang binigay niya ay sapat na. Nakita ni Hiraya ang lahat sa sandaling iyon. Ang tapang, ang determinasyon, ang bigat ng isang misyon, at naintindihan niya. Hindi lang konsensya ang nagdala sa kanya dito, tadhana. Kung gayon, sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Hayaan mong tulungan kita, nagulat si Tala. Pero, piyanse mo si Perla, ang pamilya niyo, kakampi ako ng tama. Putol ni Hiraya. Kung may itinatagong kasalanan ang mga Valderrama o kahit sino pa man sa pagkamatay ng isang taong kagalang-galang tulad ni Gobernador Magtanggol, tungkulin nating ilabas yun sa liwanag. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang alok, isang pangako. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. May mga mapagkukunan ako, may mga koneksyon ako. Hayaan mo akong maging kakampi mo. Nag-alinlangan si Tala ng isang segundo. Tiningnan niya ang kamay ni Hiraya. Pagkatapos ay ang mga mata nito. Nakita niya ang sinseridad. Isang sinseridad na uhaw na siya niyang makita sa mundong ito. At dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay at tinanggap ang alok nito. Sa paglapat ng kanilang mga palad, may naramdaman silang kakaibang kuryente. Isang biglaang koneksyon na mas malakas pa sa kanilang mga pinagkasunduan. Isang alyansang isinilang hindi lang sa paghahanap ng katarungan, kundi sa isang hindi inaasahang pagkakaintindihan. May kilala akong pwedeng makatulong sa atin, sabi ni Hiraya. Ayaw pang bitawan ang kamay ni Tala. Isang matandang mamamahayag. Matalik na kaibigan daw siya ni Gobernador Magtanggol. Ang pangalan niya ay Mang Domeng. Siya ang una nating dapat lapitan. Sa isang madilim na silid sa kabilang bahagi ng Puerto Sinag, isang matandang lalaki ang nakaupo sa kanyang silya. May hawak na baso ng alak. Si Mang Domeng. "Hello?" Sagot niya sa telepono. Isang malamig at makapangyarihang boses ng babae ang tumugon mula sa kabilang linya. "Kumusta ang pagmamanman mo?" Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Mang Domeng. Itinaas niya ang kanyang baso na parang may ka-toast. "Generala, huwag kayong mag-alala." Humigop siya ng alak bago magpatuloy.
Ang boses niya ay puno ng tagumpay. Kumagat na ang isda. Ang bahay ni Mang Domeng ay amoy lumang libro at bagong luto na kape. Puno ang mga pader ng mga naka-frame na front page ng dyaryo, mga tropeo ng katapangan sa pagsusulat. Para kay Tala, ang lugar na ito ay isang dambana ng katotohanan. Si Mang Domeng, na may makapal na salamin sa mata at buhok na halos puti na lahat, ay tinanggap sila nang may ngiti na parang sa isang amang matagal nang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga anak. "Talahija," sabi nito sa malumanay na boses habang iniaabot ang isang tasang kape. "Ang mga mata mo, kamukhang kamukha ng ama mo." Isang kirot ng kaligayahan at kalungkutan ang naramdaman ni Tala. Sa unang pagkakataon, may isang taong tumingin sa kanya at nakita ang kanyang ama. Ipinaliwanag nila ni Hiraya ang kanilang hinala, ang kanilang alyansa. Tahimik na nakinig si Mang Domeng. Tumatango-tango. Ang kanyang mukha'y nagiging seryoso sa bawat salita. "Alam kong darating ang araw na ito," sabi ng matanda. "Bago siya mamatay, may sinabi sa akin si Diwa." Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, may iniwan siyang susi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. "Saan po yun?" tanong ni Tala, hindi na makapaghintay. "Isang lumang bodega malapit sa Pantalan," sagot ni Mang Domeng, habang isinusulat ang address sa isang piraso ng papel. Doon niya itinayo ang kanyang secret campaign headquarters, isang santuwaryo. "Mag-ingat kayo mga anak." Ang mga pader sa Puerto Sinag ay may mga tainga. Ang babala ay nag-iwan ng kaba sa dibdib ni Tala. Ngunit natabunan ito ng pag-asa. Ito na. Ang unang hakbang, ang bodega ay eksakto tulad ng inaasahan nila. Maalikabok, abandonado, at amoy kalawang at dagat. Gamit ang isang set ng mga lumang susi na ibinigay ni Mang Domeng, binuksan ni Hiraya ang malaking pinto. Bumungad sa kanila ang dilim at mga anino. Sa loob, ang oras ay tila huminto. 10 taon na ang nakalipas. May mga lumang campaign poster na nakasandal sa pader, mga kahon ng mga polyeto. At sa gitna ng lahat, isang solong mesa na nababalutan ng makapal na alikabok. Nagsimula silang maghalongkat. Bawat kahon na binubuksan nila ay isang bintana sa nakaraan. Habang abala sa paghahanap, sabay nilang inabot ang isang partikular na ledger. Nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang kislap, isang kuryenteng hindi nila inaasahan. Mabilis na binawi ni Tala ang kanyang kamay. Ang kanyang puso'y biglang bumilis ang tibok. Nagkatinginan sila ni Hiraya at sa mata nito, nakita niya ang parehong pagkagulat. Ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Mas maingat na ngayon, hindi lang sa kanilang hinahanap, kundi sa espasyo sa pagitan nila. Sa ilalim ng sahig na gawa sa kahoy, sa isang nakatagong kompartimento, natagpuan nila ito, isang metal box. At sa loob, hindi pera o alahas, kundi mga dokumentong nakakode. Mga ledger, mga pangalan ng mga peking korporasyon, at mga blueprint ng mga proyektong pang-imprastruktura, kabilang ang kontrobersyal na Puerto Sinag Coastal Road, isang proyekto na ipinasa sa pamilya Valderrama matapos mamatay ang gobernador. Ito na, bulong ni Tala, ang kanyang mga daliri marahang dumadampi sa mga lumang papel. Ito ang ebidensya. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa labi ni Hiraya. "May pag-asa," sabi niya, at ang nangiting iyon ay tila nagbigay liwanag sa madilim na bodega. Sa isang malawak at modernong mansyon, sa kabilang panig ng lungsod, isang babae ang nakaupo sa harap ng isang chessboard na gawa sa marmol. Si Generala Solana. Kalmado ang kanyang mukha, bawat galaw niya'y kalkulado. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tap lang sa screen at sinagot niya ito. "Yes, Domeng?" Nahanap na nila ang bodega at ang mga dokumento, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa labi ni Generala Solana. Hindi ngisi ng pagkatalo,
kundi ng isang manlalarong nasisiyahan sa takbo ng laro. Good. Hayaan mo silang isipin na nananalo na sila. Pinagmasdan niya ang chessboard. Kinuha niya ang isang pawn at isinakripisyo ito. Ang isang daga, kapag na-corner, ay mas nagiging predictable. Bulong niya sa sarili. It's time for a warning. Ibinaba niya ang telepono at itinulak ang kanyang queen sa gitna ng board. Checkmate. Habang paalis sina Tala at Hiraya sa lugar ng bodega, ramdam nila ang tagumpay. Hawak na nila ang simula ng katotohanan. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Tala. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Sa isang lugar kung saan ligtas nating mapag-aaralan ang mga ito, sagot ni Hiraya. Isang ngiti pa rin ang nasa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiti niya ay biglang naglaho. Mula sa kawalan, isang malaking itim na sasakyan na walang plaka ang humarurot papalapit sa kanila. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw. Bago pa man makapag-react si Hiraya, sinadya nitong banggain ang gilid ng kanilang sasakyan. Crash! Ang tunog ng nagkikiskisang metal at nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa gabi. Nawalan ng kontrol si Hiraya sa manibela. Ang kanilang sasakyan ay umikot at sumadsad sa gilid ng kalsada, ilang pulgada na lang mula sa isang malalim na kanal. Tumigil ang lahat. Tanging ang tunog ng kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Ang itim na sasakyan ay huminto saglit sa di kalayuan, na para bang tinitiyak na natanggap nila ang mensahe. Pagkatapos, mabilis itong humarurot at naglaho sa dilim. Nanginginig, napatingin si Tala kay Hiraya. Ayos ka lang? Tumango si Hiraya, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit at pagkaunawa. Hinawakan niya ang manibela ng napakahigpit. Hindi ito aksidente. Ito ay isang babala. Ang takot ay may sariling lasa. Isang kombinasyon ng metal at pait na naiwan sa dila ni Tala matapos ang tinatawag ni Hiraya na babala. Ang katahimikan sa loob ng nabanggang sasakyan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng pag-crash. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa syudad, sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin. Ang pagiging kalmado niya sa gitna ng panganib ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Tala. Kilala nila ang kotse ko. Alam nila kung saan ka nakatira. Hindi na ligtas, nagtiwala si Tala. Sa sandaling ito, si Hiraya ang tanging kakampi niya sa isang mundong biglang naging napakadilim. Nagmaneho sila palayo sa mga ilaw ng Puerto Sinag patungo sa kadiliman ng probinsya. Ang tanging liwanag nila ay mula sa buwan at sa isang gumaganang headlight ng sasakyan. Huminto sila sa harap ng isang bahay na nakatayo sa gilid ng isang bangin na nakaharap sa dagat. Isang bahay na gawa sa kahoy at salamin, tila nakikipag-usap sa mga alon sa ibaba. Ito ang lumang rest house ng pamilya namin, paliwanag ni Hiraya. Walang nakakaalam nito maliban sa akin. Dito, ligtas tayo. Sa loob, ang amoy ng ngalat at lumang kahoy ay sumalubong sa kanila. Malayo sa karangyaan ng mansyon ni Hiraya, ang lugar na ito ay simple, tahimik at puno ng kaluluwa. May mga gasgas ka, sabi ni Hiraya. Ang kanyang tingin ay napunta sa braso ni Tala, kung saan may maliit na hiwa mula sa nabasag na salamin. Kumuha siya ng first aid kit. Sa ilalim ng liwanag ng isang solong lampara, marahan niyang nilinis ang sugat ni Tala. Ang kanyang mga daliri ay mainit sa balat nito. Bawat dampi ay nagpapadala ng kuryente sa buong katawan ni Tala. Napakalapit nila sa isa't isa, kaya't naririnig niya ang paghinga nito. Naaamoy ang pinaghalong pabango nito at ang amoy ng ulan. Salamat, bulong ni Tala. Hindi dahil sa paggamot sa sugat, kundi dahil sa lahat. Wala yon, sagot ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa mga mata ni Tala. Ako ang naglagay sa iyo sa panganib na ito. Hindi, pagtatama ni Tala. Pinili ko to. Pinili nating dalawa. Sa labas,
Ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Tila sila nasa ibang mundo, malayo sa mga kasinungalingan ng Puerto Sinag. Dito, sila lang, si Tala at si Hiraya. Walang apelyido, walang yaman, walang nakaraan. Umupo sila sa beranda, nakatanaw sa madilim na karagatan, kung saan ang buwan ay nag-iiwan ng pilak na landas. "Bakit mo ginagawa to, Hiraya?" tanong ni Tala. "Pwede kang mamuhay ng tahimik, mayaman ka, ikakasal ka na. Bakit mo isusugal ang lahat?" Huminga ng malalim si Hiraya. "Dahil sa buong buhay ko, palagi akong sumusunod. Anak na masunurin, negosyanteng masunurin, fiancé na masunurin. Pero ni minsan, hindi ko tinanong ang sarili ko kung ano talaga ang gusto ko, kung ano ang tama." Tumingin siya kay Tala. "Nang makita kita sa hotel, nakita ko ang tapang na wala ako. Ang tapang na tumayo, kahit dinudurog ka na. Ikaw ang gumising sa akin, Tala. Ipinakita mo sa akin ang kulungan na hindi ko alam na kinaroroonan ko pala." Ang pag-amin na yon ay mas matalik pa kaysa sa isang halik. Isang pagbubukas ng kaluluwa. Hindi na malaya ni Tala. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng pagkakaintindi. Dahan-dahan, inabot ni Hiraya ang kanyang kamay at pinunasan ang luhang yon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang haplos ay magaan, ngunit nag-iwan ito ng nag-aapoy na bakas. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. Ang hangin ay napuno ng isang bagay na hindi masabi, isang halo ng panganib, pasasalamat, at isang damdaming matagal na nilang itinatanggi. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa saliw ng mga alon, nangyari ang hindi maiiwasan. Dahan-dahang inilapit ni Hiraya ang kanyang mukha. Walang pumigil sa kanya. Hinintay niya ang anumang senyales ng pagtanggi, ngunit wala. Hinalikan niya si Tala. Ito ay isang halik na hindi marahas o mapusok. Ito ay isang halik na puno ng pag-aalinlangan, ng tanong, ng isang bagay na matagal nang kinikimkim. Isang hahalik na nagsasabing, "Nandito ako, nakikita kita." Tumugon si Tala. At sa pagtugon na yon, lahat ng takot at pag-aalala ay pansamantalang naglaho. Sa bisig ni Hiraya, naramdaman niya ang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang mga sandaling ninakaw ay hindi nagtatagal. Brrring, brrring. Ang matinis na tunog ng isang telepono ang biglang bumasag sa kanilang mundo. Parang isang alarmang gumising sa kanila mula sa isang napakagandang panaginip. Mabilis na lumayo si Hiraya. Kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Sa screen, isang pangalan ang umilaw, kasama ang litrato ng isang babaeng nakangiti ng perpekto. Perla Valderrama. Tiningnan ni Hiraya si Tala. Ang kanyang mukha'y puno ng pagsisisi. Sinagot niya ang tawag. "Perla, napatawag ka?" Ang boses sa kabilang linya ay matamis, ngunit may nakatagong lason. "Hello, my love. Nasaan ka? I was worried. Bigla ka na lang nawala." May kaunting paghinto. "You know what? I have a surprise for you. Papunta na ako ngayon dyan. Sa paborito nating rest house." Nanigas si Hiraya. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Tala, ang kanyang mga matay puno ng panik. Nasa panganib sila. Ang pangalan ni Perla ay parang isang baldeng nagyeyelong tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na sandali ni Tala at Hiraya. Ang mahika ay biglang naglaho, napalitan ng isang brutal na katotohanan. "Kailangan mong umalis," sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay mabilis at puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang mga braso ni Tala, ang kanyang mga matay desperadong naghahanap ng solusyon. Doon sa likod, may daanan pababa sa dalampasigan. Sundan mo lang yun. Magtago ka sa mga bato. Babalikan kita. Pangako. Tumango si Tala. Ang puso niya'y kumakabog sa takot at sakit.
Ang init ng kanilang halik ay naroon pa rin sa kanyang mga labi. Ngunit ngayon ay may kasama na itong lasa ng pamamaalam. Bago siya tumalikod, hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Isang mahigpit na hawak, isang tahimik na mensahe, mag-iingat ka. At tulad ng isang anino, naglaho siya sa dilim ng gabi habang papalapit na ang tunog ng makina ng isang mamahaling sasakyan. Nang dumating si Perla, naabutan niya si Hiraya na nakatayo sa veranda, nakatanaw sa dagat na tila malalim ang iniisip. Perpekto ang timing, perpekto ang pagkukunwari. Love! Bati ni Perla, ang boses niya ay matamis na parang pulot. Ngunit ang kanyang mga matay matalas na parang kutsilyo. Sinusuri ang bawat sulok ng bahay. I missed you. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Walang signal dito, Perla. Alam mo naman yun. Sagot ni Hiraya, pinipilit na maging kalmado. Nagpapahangin lang. Masyadong magulo sa syudad. Talaga ba? Tanong ni Perla habang dahan-dahang lumalakad palapit. Inayos niya ang kwelyo ng damit ni Hiraya at ang kanyang mga daliri biglang huminto sa isang hibla ng buhok sa balikat nito. Isang hibla ng buhok na mahaba at itim. Hindi sa kakanya. Mukhang may kasama ka palang magulo dito, sabi niya. Ang tamis sa kanyang boses ay naglaho, napalitan ng purong lason. Ipinakita niya ang hibla ng buhok. Sino siya, Hiraya? Yung serbidorang basura ba yon? Hindi nakasagot si Hiraya. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamalakas na pag-amin. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Perla. Hindi ako makapaniwala. Ipinagpalit mo ako sa isang hampas lupa. You will regret this, Hiraya. You will both regret this. Hindi na niya hinintay ang sagot. Mabilis siyang tumalikod, pumasok sa kanyang kotse at humarurot paalis. Nag-iwan ng alikabok at mga pinong banta sa hangin. Alam ni Hiraya na hindi doon magtatapos ang lahat. Ang galit ni Perla ay simula pa lamang. Ang tunay na panganib ay ang galit ng ina nito. Kinabukasan, ang galit na yon ay dumating na parang isang bagyo. Nasa isang maliit na motel si Tatala kung saan siya dinala ni Hiraya matapos masigurong ligtas nang umalis si Perla. Habang nanonood siya ng balita sa isang lumang telebisyon, biglang lumabas ang isang report. Longtime employee of the provincial capital dismissed due to alleged gross negligence. At sa screen, lumabas ang litrato ng kanyang tiya Lorna. Kasabay nito, tumunog ang kanyang telepono. Umiiyak ang kanyang tiya sa kabilang linya. Tala anak, tinanggal ako sa trabaho, walang dahilan. At pinapaalis na tayo sa apartment. Ngayon din daw, anong gagawin natin? Gumuho ang mundo ni Tala. Ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan ay nangyari na. Ang mga taong mahal niya ay nadadamay na. Ito ang kapangyarihan ng mga Solana. Isang tawag lang sa telepono at kaya nilang wasakin ang buhay ng isang ordinaryong tao. Ito ay hindi na lang isang babala. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Habang umiiyak si Tala sa telepono, nakaramdam siya ng isang emosyon na mas malakas pa sa takot. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tinapakan na nila ang huling linya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tumunog ulit ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan, sinagot niya ito. Hello? Tala Dalisay? Isang pamilyar na boses ng isang matandang lalaki. Sa sino po ito? Si Domeng ito, Hija. Sabi ng boses sa kabilang linya. Ang boses na yon, na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ay nagdala ngayon ng panibagong kaba. Nabalitaan ko ang nangyari. Nakahanap ako ng paraan. Mayroon akong natagpo ang isang napakahalagang testigo. Ang dating driver ni Gobernador Magtanggol. Handa siyang magsalita. Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay. Di talaga po? Nasaan siya? Delikado ang sitwasyon, sabi ni Mang Domeng. Kailangan nating maging maingat. Magkita tayo. Tayo lang dalawa.
Sa lumang simbahan ng San Miguel sa labas ng bayan, mamayang gabi. Kapag madilim na, huwag kang magsasabi kahit kanino, kahit kay Hiraya, para sa kaligtasan ng lahat. Ang mga salita ay tila makatwiran, lihim, kaligtasan. Sige po, Mang Domeng, pupunta ako, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at pag-asa. Ibinaba niya ang telepono. Sa wakas, isang pagkakataon, isang testigo, ang susi sa lahat. Hindi niya alam na habang kinukumbinsi niya ang kanyang sarili, siya ay dahan-dahang lumalakad papasok, diretso sa isang bitag. May kakaibang hindi mapakali sa dibdib ni Hiraya. Matapos ihatid si Tala sa motel, tinawagan niya si Mang Domeng para ibalita ang tungkol sa mga dokumento, ngunit hindi ito sumasagot. Isang bagay na hindi karaniwan para sa matandang mamamahayag. Sinubukan niyang tawagan si Tala para kumustahin, pero hindi rin ito sumasagot. Doon na nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang sistema. Gamit ang isang tracking app na palihim niyang ininstall sa telepono ni Tala para sa kanilang kaligtasan, nakita niya ang lokasyon nito. Gumagalaw, papalayo sa syudad, papunta sa direksyon ng isang abandonadong simbahan. Hindi, bulong niya sa sarili. Tala, anong ginagawa mo dyan? Mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan, ang kanyang isip ay puno ng mga madidilim na posibilidad. Samantala, narating na ni Tala ang lumang simbahan ng San Miguel. Ang istruktura ay anino lamang ng dati nitong karangalan, nababalot sa mga baging at katahimikan. Ang buwan ay nagtatago sa makakapal na ulap na tila ayaw masaksihan ang mangyayari. Pumasok siya sa loob. Ang hangin ay malamig at amoy lupa. Sa gitna, sa ilalim ng isang butas sa bubong kung saan tumatagos ang kaunting liwanag, nakatayo si Mang Domeng. Mang Domeng? Tawag ni Tala. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa walang laman na simbahan. Nasaan po ang testigo? Dahan-dahang humarap si Mang Domeng. Ngunit ang nangiti sa kanyang muka ay hindi na ang nangiti ng isang mapagmalasakit na kaibigan. Ito ay isang ngiti ng pangungutya. Isang ngisi ng isang mandaragit na nahuli na ang kanyang biktima. Kawawang bata, sabi nito. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Masyado kang nagtitiwala. Katulad ka ng ama mo. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Anong ibig ninyong sabihin? Ang testigo? Tumawa si Mang Domeng. Walang testigo, Hija. Ikaw lang at kami. Mula sa mga anino sa likod ng mga haligi, lumabas ang dalawang malalaking lalaki. Ang kanilang mga mukha'y hindi maipinta. Sila ang mga tauhan ni Generala. Doon na unawaan ni Tala ang lahat. Ang tulong, ang mga payo, ang lokasyon ng bodega. Lahat ay isang palabas, isang bitag na matagal nang inihanda. Si Mang Domeng, ang pinagkakatiwalaan nilang kaibigan, ay isang ahas. Bakit? Tanong ni Tala. Ang boses niya ay puno ng sakit ng isang nasirang tiwala. Kaibigan kayo ni Papa. Si Diwa ay isang hangal na idealista. Sigaw ni Mang Domeng. Ang kanyang tunay na kulay ay lumabas na. Puno ng prinsipyo pero walang laman ng bulsa. Si Generala, praktikal siya. Marunong siyang mag-alaga ng mga kaibigan niya. Lumapit ang mga lalaki kay Tala. Umatras siya. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng simbahan. Wala na siyang matatatakbuhan. Tala. Isang sigaw ang bumasag sa tensyon. Si Hiraya, humahango siya nang pumasok sa simbahan. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa galit nang makita ang eksena. Domeng, traidor ka. Hiraya silangan, palagi kang dumarating sa maling oras. Sabi ni Mang Domeng na tila hindi nagulat. Hindi na nagsalita pa si Hiraya. Mabilis siyang sumugod sa isa sa mga lalaki. Sinubukan niyang agawin ang atensyon palayo kay Tala. Nagsimula ang isang marahas na gulo. Mga suntok, mga sigaw,
Mga tunog ng katawang bumabagsak sa semento. Ginamit ni Tala ang pagkakataon. Habang abala ang lahat, tumakbo siya. Palayo sa gitna. Papasok sa mas madidilim na bahagi ng nasirang simbahan. Hulihin niyo siya! Utos ni Mang Domeng. Isang lalaki ang humabol kay Tala, habang ang isa naman ay patuloy na nakikipagbuno kay Hiraya. Ang simbahan ay naging isang arena ng desperasyon. Habang tumatakbo, narinig ni Tala ang tunog ng mga sirena ng pulis, papalapit. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng pag-asa, tulong. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad ding namatay. Nang bumukas ang mga pinto ng simbahan, hindi mga pulis na handang tumulong ang pumasok. Sila ay mga pulis na ang mga mata ay malamig at sumusunod lang sa utos. Pinamumunuan sila ng isang hepe na yumuko ng bahagya kay Mang Domeng. Natapos ang gulo, pinigilan si Hiraya. Nahuli si Tala. "Ano ito?" sigaw ni Hiraya habang pinoposasan. "Kami ang biktima dito." "Sir, paki-search po ang mga suspect." Utos ng hepe. Hindi pinapansin si Hiraya. Isang pulis ang lumapit kay Tala. Kinuha ang kanyang maliit na bag. At mula sa loob, inilabas nito ang isang bagay na hindi niya kailanman hinawakan sa buong buhay niya. Isang baril, itim at malamig. "May baril po siya, Chief," sabi ng pulis sa isang tonong puno ng pagkukunwari. Kasabay nito, isa pang pulis ang sumigaw mula sa labas. "Chief, may nahanap po kaming droga sa kotse ng lalaki." Gumuho ang mundo ni Tala at Hiraya sa pangalawang pagkakataon. Ang bitag ay perpekto. Bawat detalye, pinagplanuhan, sila ay na-frame. Dinala sila palabas ng simbahan, itinulak papasok sa magkaibang police car. Bago isara ang pinto, ang huling nakita ni Tala ay ang mukha ni Mang Domeng. Nakatayo sa ilalim ng ulan na nagsimula na namang pumatak. Nakangisi ito. Ang nangisi ng isang demonyong nagtagumpay. At sa pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, naiwan ang simbahan sa katahimikan, isang tahimik na saksi sa isang brutal na pagkakanulo. Ang police station ay isang malamig na labirinto ng kulay abong mga pader at amoy ng desperation. Dito, ang katotohanan ay isang bagay na nababaluktot at nabibili. Ipinaghiwalay agad sina Tala at Hiraya. Bawat isa ay dinala sa magkaibang interrogation room na parang dalawang pyesa ng chess na inaalis sa board. Para kay Tala, ang apat na sulok ng silid ay tila lumiliit. Ninanakaw ang hangin mula sa kanyang mga baga. Ang mga akusasyon, illegal possession of firearms, drug trafficking, assault, ay paulit-ulit na ibinabato sa kanya ng mga investigador na ang mga mukhay walang mababakas na interes sa katotohanan. Pagod na siya. Basag na ang kanyang espiritu. Nawalan na siya ng pag-asa. Sa kalagitnaan ng gabi, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Hindi pulis, hindi abogado. Si Generala Solana. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Dala niya ang lamig ng kapangyarihan at ang bigat ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na bestida na tila hindi nababagay sa maruming lugar na yon. Ngunit sa kanya, ito ay nagmistulang trono. Umupo siya sa tapat ni Tala. Ipinatong ang kanyang mamahaling leather bag sa mesa. Ang kanyang mga mata, matalas at walang emosyon, ay sinusuri si Tala mula ulo hanggang paa, na parang isang insekto na pinag-aaralan bago durugin. "Tala Dalisay," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. "O dapat ba kitang tawaging Tala Magtanggol?" Nanigas si Tala. Alam niya. Alam niya ang lahat. "Nakikita ko ang ama mo sa'yo." Pagpapatuloy ni Generala. Ang parehong katangahan. Ang parehong walang kwentang paniniwala sa katarungan. Isang sakit ng ulo na kailangang gamutin. "Bakit niyo to ginagawa?" Halos pabulong na tanong ni Tala. Ang lalamunan niya'y tuyo sa takot. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Generala.
Bakit? Bakit? Dahil ang tatay mo, ang bayani na si Diwa Magtanggol, ang sumira sa pamilya ko. Siya ang pumatay sa asawa ko. Sinungaling! Sigaw ni Tala. Isang korap na politiko ang asawa niyo. Pinatunayan yun sa korte. Korte? Tumawa si Generala, isang tawang nakakapangilabot. Ang korte ay para sa mga mahihinang tulad ninyo. Ang asawa ko ay namatay sa loob ng kulungan dahil sa mga kasinungalingang ginawa ng ama mo. Inagaw niya ang lahat sa akin. Kaya kinuha ko rin ang lahat sa kanya, ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, at ang kanyang buhay, isang utang na binayaran ng buo. Ang pag-amin ay direkta, walang takip, walang pagsisisi. Nayanig si Tala sa kanyang narinig. Ito ay hindi lang tungkol sa politika o pera. Ito ay personal, isang malalim at madugong paghihiganti. At ngayon heto ka, sabi ni Generala, na parang isang guro na nagpapaliwanag ng isang simpleng leksyon. Isang maliit na problema na kailangan ding ayusin. Pero may puso ako, kaya bibigyan kita ng isang pagpipilian. Sumandal siya. Si Hiraya, kawawang bata, nadawit sa isang gulo na hindi naman kanya. Ang pamilya, silangan, ay mahalaga sa akin. Malaking kawalan sa negosyo kung ang nag-iisang tagapagmana nila ay mabubulok sa kulungan. Ito ang ultimatum, ang lason na nakabalot sa sutla. Aaminin mo ang lahat, utos ni Generala. Ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong. Ang baril ay sayo. Ikaw ang nag-set up kay Hiraya dahil sa obsession mo sa kanya. Sasabihin mo sa kanila ang lahat ng kasinungalingang ididikta ko sa'yo. At anong kapalit? Tanong ni Tala. Ang boses niya'y basag. Papalayain si Hiraya. Malinis, walang record. At ikaw naman ay makakatakas habang inililipat ka sa ibang kulungan. Maglalaho ka, magsisimula ng bagong buhay sa malayong lugar kung saan hinding-hindi mo na kami makikita. O, huminto siya. Hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang susunod na salita. O pareho kayong mabubulok sa kulungan habang buhay. At maniwala ka sa akin, Hija. Kaya kong gawin yan. Walang sino man ang maniniwala sa isang serbidora laban sa akin. Tumayo na si Generala. Senyales na tapos na ang usapan. Bibigyan kita ng isang oras para mag-isip. Pero alam na nating pareho kung ano ang magiging desisyon mo. Dahil tulad ng ama mo, may kahinaan ka rin. Pag-ibig. Lumabas siya ng silid, nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Iniwan si Tala sa kanyang sariling impyerno. Sa isang banda, ang kanyang buhay, ang kanyang laban, ang katarungan para sa kanyang ama. Sa kabila, ang kalayaan ng lalaking minamahal niya, ang lalaking nadamay lang dahil sa kanya. Habang nakaupo siya roon, sa ilalim ng liwanag ng isang kumukurap na ilaw, isang gwardiya ang nag-escort sa isang bilanggo sa pasilyo. Sa isang siwang sa bintana ng pinto, nakita niya ito. Si Hiraya, nakaposas, naka-orange na damit ng bilanggo. Ang kanyang muka'y puno ng galit at pag-aalala. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang segundo. At sa segundong yon nakita ni Tala ang lahat. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang halik sa ilalim ng buwan, ang kanilang ipinaglalaban. At alam na niya ang kanyang gagawin. Isang sakripisyo. Ang huling barahan na hawak niya. Tinawag niya ang gwardiya. Ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay puno ng isang bagong kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong tatanggapin na ang kanyang pagkatalo. Handa na po akong magbigay ng aking salaysay. Ang kalayaan ay may lasa ng abo sa bibig ni Hiraya. Pinalabas siya ng kulungan sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang mundo ay mas madilim kaysa dati. Ang opisyal na kwento, si Tala Dalisay, sa sobrang obsesyon, ay nag-frame sa kanya, umamin sa lahat ng kasalanan,
At pagkatapos ay nakatakas habang inililipat. Isang perpektong kasinungalingan. Hindi siya naniwala. Kahit isang segundo, alam niya, ito ang sakripisyo ni Tala. Ang larong nilikha ni Generala. Ang unang ginawa niya ay harapin ang kanyang ama. Sa loob ng marangyang opisina ng Silangan Shipping Lines, ibinagsak niya sa mesa ang mga dokumento mula sa bodega. Ano to pa? Tanong ni Hiraya. Ang boses niya'y malamig. Ang mga transaksyon sa pagitan ng kumpanya natin at ng mga peking korporasyon ng mga Valderrama. Alam niyo to, di ba? Alam niyo at hinayaan niyo lang. Yumuko ang kanyang ama. Isang makapangyarihang lalaki na biglang mukhang matanda at pagod. Anak, negosyo lang yan. Ganyan talaga ang laro. Minsan kailangan nating makipagsayaw sa demonyo para manatiling nakatayo. Hindi na to laro pa, sigaw ni Hiraya. Buhay ng tao ang pinag-uusapan natin. Buhay ni Tala. Buhay ng isang inosenteng tao na isinakripisyo nyo para sa negosyo. Sa unang pagkakataon, lumaban si Hiraya. Hindi na siya ang masunuring anak. Siya na ang lalaking pinanday ng apoy at pagkakanulo. I will fix this, sabi niya. Puno ng determinasyon. Kahit mag-isa, kahit ikabagsak pa ng kumpanyang ito. Umalis siya ng opisina. Iniwan ang kanyang ama na walang masabi. At sinimulan ang sarili niyang imbestigasyon gamit ang lahat ng yaman at koneksyon na minsan niyang kinasuklaman. Taladalisay? Ang kalayaan ni Tala ay isang kulungang walang rehas. Dinala siya ng mga tauhan ni Generala sa isang abandonadong bahay sa gitna ng isang bukirin, malayo sa kabihasnan. Ang utos, manatili doon hanggang sa maayos ang lahat. Isang euphemism para sa kanyang sariling paglilitis. Ngunit ang ginawa nilang pagkakamali ay ang maliitin siya. Ang espiritu ng isang magtanggol ay hindi basta-basta sumusuko. Isang gabi, habang ang dalawang gwardiya ay nalasing sa labas, nakahanap siya ng pagkakataon. Isang bintanang hindi nakasara ng maayos. Tahimik siyang gumapang palabas. Ang kanyang puso'y dumadagundong. Sa bawat kaluskos, tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hindi pa siya tumakbo ng ganito sa buong buhay niya. Palayo sa kanyang mga berdugo, patungo sa kawalan. Nakarating siya sa pinakamalapit na bayan, gutom at pagod. Ang tanging lugar na naisip niyang puntahan, ang dati nilang apartment na ngayon ay sarado na. Umaasa siyang may naiwan ang kanyang tia Lorna. Sa tulong ng isang lumang hairpin, nabuksan niya ang pinto. Ang lugar ay walang laman, maliban sa ilang mga bagay na walang halaga. At sa isang sulok, nakita niya ito. Ang baul ng kanyang ina. Habang tinitingnan niya ang baul, isang alaala ang biglang bumalik. Isang malayong alaala, noong bata pa siya, ang kanyang ina, na kinakantahan siya ng isang oyayi. Sleep, my little star, sleep tight. Mama's treasure is hidden in the light of the music box's delight. Ang music box, isang maliit na kahon na may larawan ng isang balerina. Palagi itong pinapatugtog ng kanyang ina. Nasaan na yon? Hinalungkat niya ang laman ng baul at sa ilalim ng mga lumang damit, nandoon ito. Ang kahon ng musika. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Tumugtog ang isang pamilyar at malungkot na melodiya. Ang balerina ay umikot. Tiningnan niya itong mabuti. May mali sa sahig kung saan umiikot ang manika. May siwang. Gamit ang kanyang mga kuko, maingat niyang inangat ang maliit na bilog na sahig at sa ilalim, sa isang lihim na kompartimento, may isang bagay na nakatago. Hindi ito alahas, hindi pera, isa itong maliit na microcassette tape. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Saan siya makakahanap ng player? Naalala niya ang lumang Walkman ng kanyang ina na nasa baul din. Kinuha niya ito, nanalangin na gumana pa. Ipinasok niya ang tape, isinuot ang mga sirang-sirang headphone, at pinindot ang play. Static. Click!
At pagkatapos, isang boses, ang boses ng kanyang ina, malinaw at matapang. I'm recording this, Generala Solana, for my protection. Sumunod ang isa pang boses, mas bata pero walang duda kung sino ito. Ang malamig at aroganteng boses ni Generala Solana. Protection? Walang makakaprotekta sa'yo, Althea. Diwa magtanggol is a dead man. At ikaw, kung hindi ka mananahimik, isusunod kita. Bakit mo siya pinatay? Tanong ng kanyang ina. He took my husband. He took my family's honor. It was never about politics. It was revenge. At ang pagpatay sa kanya, iyon ang pinakamatamis na tagumpay. Ang buong pag-uusap, ang pag-amin, ang motibo, lahat nandoon. Ang huling pamana ng kanyang ina, ang sandata na babago sa lahat. Naluha si Tala, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa paghanga sa katapangan ng kanyang ina. At sa determinasyon, kailangan niyang makausap si Hiraya. Ngunit paano? Itinapon niya ang kanyang telepono. Sa desperasyon, lumabas siya at nagtungo sa isang maliit na internet cafe. Gumawa siya ng isang pekeng email address, nag-login siya sa isang social media site at hinanap ang pangalan ni Hiraya Silangan. Ang kanyang profile ay pribado, ngunit ang isa sa mga kumpanya niya ay may pampublikong pahina. Nagpadala siya ng mensahe, isang mensahe na umaasang mababasa nito. Hiraya, si Tala ito, buhay ako. May hawak ako. Ang katotohanan, magkita tayo. Kailangan ko ng tulong mo. Ilang oras siyang naghintay. Walang sagot. Ang pag-asa ay nagsimulang maglaho. At nang akala niya ay wala ng pag-asa, nag-vibrate ang computer. Isang bagong mensahe mula sa page ng kumpanya. Saan? Kailan? Sabihin mo lang. Pupunta ako. Humiga siya ng maluwag. Hindi siya nag-iisa. Nag-type siya ng kanyang sagot. Ang kanilang huling pagkakataon. Ang kanilang pinakamalaking sugal. Bukas ng gabi, sa Valderrama Charity Ball, ang Family of the Year Awarding Ceremony. Ang kaganapan ay live, sa buong bansa. Doon natin ipapakita sa lahat ang tunay nilang mukha. Ang lugar ng kanilang pagkikita ay isang lumang-lumang talyer na pag-aari ng isang tiwala at matandang empleyado ng pamilya Silangan. Ang amoy ng langis at metal ay nagsilbing takip sa kanilang lihim na pagpupulong. Pagdating ni Tala, pagod at marumi, ngunit may apoy sa kanyang mga mata, sinalubong siya ni Hiraya ng isang mahigpit na yakap. Sa yakap na yon, lahat ng salita ay hindi na kailangan. Nandoon ang lahat, ang takot, ang pangungulila, ang pasasalamat, at ang hindi masabing pag-ibig na lalong tumibay sa gitna ng pagsubok. Akala ko, simula ni Hiraya, ang boses niya ay basag. Akala ko nawala ka na. Hindi ako pwedeng mawala, sagot ni Tala. Humiwalay ng bahagya para tingnan ang kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban. Kasama nila ang isang lalaki, si Mang Ben, ang pinagkakatiwalaang empleyado ni Hiraya. At ang anak nito, si Marco, isang bata, at magaling na sound and video technician na may utang na loob kay Hiraya. Silang apat ang bubuo sa maliit na hukbo na susubok pabagsakin ng isang imperyo. Ipinatong ni Tala ang microcassette tape sa mesa. Ito ang sandata natin. Pinakinggan nilang lahat ang recording. Ang katahimikan sa loob ng talyer ay binasag ng malinaw at nakakakilabot na pag-amin ni Generala Solana. Habang tumutugtog ang tape, ang ekspresyon sa mukha ni Mang Ben at Marco ay nagbago mula sa pag-aalinlangan tungo sa galit at determinasyon. Gagawin namin ang lahat para tulungan kayo, sabi ni Mang Ben. Ang kanyang boses ay matatag. Inilatag nila ang plano. Ang Valderrama Charity Ball ay ang perpektong entablado. Ito ang pinakamalaking media event ng taon sa Puerto Sinag. Ang lahat ng istasyon ng TV ay naroroon. Ang pagsasahimpapawid ay live, walang delay. Ang plano ay simple ngunit delikado.
Si Tala, gamit ang isang peking ID, ay magpapanggap bilang isang waitress mula sa catering service. Ito ang magbibigay sa kanya ng access sa backstage. Si Hiraya, bilang VIP guest at fiancé pa rin ni Perla, ay papasok sa front door. Ang kanyang tungkulin ay ilihis ang atensyon at magbigay ng senyales. Si Marco naman, na may koneksyon sa isa sa mga major networks, ay magkukunwaring isang assistant technician. Ang kanyang misyon? Sa tamang oras, i-hijack ang audiovisual feed at ipalit ang recording mula sa tape. Isang pagkakataon lang meron tayo, paalala ni Marco. Kapag pinindot ko ang play, wala nang atrasan. Ilang minuto lang siguro bago nila maputol ang broadcast. Kailangang marinig ng lahat ang pinakamahalagang bahagi. Bawat isa ay may papel. Bawat segundo ay mahalaga. Ang panganib ay sukdulan. Kung mabigo sila, hindi lang kulungan ang kanilang kahaharapin. Habang papalapit ang gabi, naiwan si Tala at Hiraya sa isang sulok ng talyer. Ang bigat ng kanilang misyon ay nakapatong sa kanilang mga balikat. Natatakot ka ba? Tanong ni Tala. Oo. Aminado ni Hiraya, hinawakan ang kamay ni Tala. Ang kamay nito ay malamig. Pero mas natatakot akong isipin ang isang mundo kung saan sila ang panalo. Kung saan ang ginawa nila sa mga magulang natin ay mananatiling walang hustisya. Tumingin siya sa mga mata ni Tala. Pagkatapos nito, ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo. Hindi na niya kailangang tapusin. Alam na ni Tala. Ako rin, bulong niya. Hinanda na nila ang kanilang mga kasuotan para sa gabing iyon. Si Hiraya, isang mamahaling itim na suit na parang baluti ng isang prinsipeng papasok sa giyera. At si Tala, isang simpleng itim na uniforme ng serbidora, ang parehong kasuotan na naging simbolo ng kanyang kahihiyan sa simula. Ngunit ngayon ay magiging simbolo ng kanyang paghihiganti. Sa huling sandali, bago sila maghiwalay, hinila ni Hiraya si Tala palapit sa kanya. Ano man ang mangyari mamaya, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pangako. Magkasama tayo. Ang kanilang mga labi ay muling nagtagpo, ngunit hindi tulad ng unang halik na puno ng pag-aalinlangan, ang halik na ito ay puno ng katiyakan, isang selyo, isang panunumpa bago ang laban. Pagkatapos, humakbang sila papalabas ng talyer, papalabas sa dilim. Bawat isa ay patungo sa kanilang itinakdang posisyon sa pinakamalaking entablado ng kanilang buhay. Dumating si Tala sa hotel. Ang puso niya ay kumakabog habang ipinapakita ang peking ID. Nakapasok siya. Nasa loob na siya ng lungga ng kalaban. Mula sa malayo, nakita niya ang pagdating ng isang makinang na limousine. Bumaba si Generala Solana, nakasuot ng isang dugong pulang bestida, kumikinang sa mga diamante. Sa tabi niya si Perla, at sa likod nila, si Hiraya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng karamihan. Si Hiraya ay bahagyang tumango. Isang senyales na nakikita lang ni Tala. Ang laro ay nagsimula na. Tala dalisay. Ang ballroom ay isang dagat ng kapangyarihan. Kumikinang na mga alahas, peking mga ngiti, at mga bulungan ng mga sikretong kasunduan. Mula sa gilid, dala ang isang tray ng mga baso. Pinanood ni Tala ang lahat. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat paghinga ay isang paghahanda. Nakita niya si Hiraya na nakikipag-usap sa mga politiko. Ang kanyang ngiti ay pilit. Ang kanyang mga mata ay palihim na sumusulyap sa AV booth sa itaas. Nakita niya si Perla na nasisiyahan sa atensyon. At nakita niya si Generala Solana, ang reyna sa kanyang trono, tinatanggap ang pagbati ng lahat, walang kamalay-malay, na ang kanyang imperyo ay malapit ng gumuho. Sa kanyang earpiece, isang maliit at halos invisible na device, narinig niya ang boses ni Marco. Tala, nasa posisyon na ako. Hinihintay ko na lang ang senyas. Hiraya silangan. Hiraya, my love,
You seem distracted, sabi ni Perla, kumapit sa braso niya. Iniisip ko lang ang kinabukasan natin, sagot ni Hiraya, isang kasinungalingang may bahid ng katotohanan. Ang programa ay nagsimula na. Mga talumpati, mga parangal. Ang lahat ay isang mahabang palabas patungo sa pinakahihintay na sandali. Ang pagtanggap ng Family of the Year Award ng pamilya Valderrama Solana. Nang tawagin ang kanilang pangalan, umakyat sila sa entablado. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang palakpakan ay nakakabingi. Ibinigay ang tropeyo. At pagkatapos, lumapit si Generala Solana sa mikropono para sa kanyang acceptance speech. Ito na ang senyales. Habang ang lahat ay nakatuon sa entablado, dahan-dahang humiwalay si Hiraya. Itinaas niya ang kanyang baso na parang nag-aalok ng isang toast at hinayaan niya itong mahulog sa sahig, crash. Ang tunog ng nabasag na salamin ay halos hindi narinig sa lakas ng palakpakan, ngunit para sa tatlong tao, ito ang tunog ng isang hudyat. Generala Solana. Sa ngalan ng aking pamilya, simula ni Generala, ang kanyang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. Taos puso kaming nagpapasalamat sa karangalang ito. Ang aming pamilya ay palaging naniniwala sa integridad, sa katotohanan, at sa paglilingkod sa bayan. Ngunit ang kanyang mga salita ay biglang naputol. Ang malaking screen sa likod niya na dapat sana'y nagpapakita ng kanyang mukha ay biglang naging itim. Ang mga speaker ng ballroom na dapat sana'y naglalabas ng kanyang boses ay naglabas ng isang static na tunog. Isang segundo ng pagkalito. At pagkatapos, click! Isang boses mula sa nakaraan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses na kilalang-kilala ni Generala. Ang boses ni Althea Dalisay. I'm recording this, Generala Solana, for my protection. Nanlaki ang mga mata ni Generala. Ang dugo ay umalis sa kanyang muka. Tumingin siya sa kanyang mga tauhan sa gilid, ngunit huli na ang lahat. Ang sumunod na boses ay ang sa kanya. Bata, arogante, at brutal. Protection? Walang makakaprotekta sa iyo, Althea. Diwa magtanggol is a dead man. Tumigil ang palakpakan. Lahat ng bisita ay natigilan. Ang mga kamera ng TV na live na nagsasahimpapawid ay nakatutok pa rin sa entablado. Milyon-milyong tao sa kanilang mga tahanan ang nakarinig nito. Bakit mo siya pinatay? Tanong ng boses ni Althea. At ang sagot, ang brutal na pag-amin. He took my husband. He took my family's honor. It was never about politics. It was revenge. At ang pagpatay sa kanya, iyon ang pinakamatamis na tagumpay. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonod. Ang kasinungalingan ay nabasag. Ang maskara ay natanggal. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumabas mula sa backstage. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng entablado. Isang serbidora, taladalisay. Bawat hakbang ni Tala ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagtapak sa takot. Ngunit sa bawat hakbang, lalo siyang lumalakas. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga matay nag-aapoy, nakatitig ng diretso kay Generala Solana. Kinuha niya ang isa pang mikropono. Ang boses na inyong narinig, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting naging matatag. Ay ang boses ng aking ina, ang journalist na si Althea Dalisay, at ang babaeng umamin sa pagpatay ay ang babaeng nasa harap ninyo ngayon. Humarap siya sa mga kamera. Humarap siya sa buong bansa. Ako po si Tala Dalisay Magtanggol, anak ng pinaslang ninyong gobernador Diwa Magtanggol. At nandito ako para bawi ng katarungan na matagal nyo nang ipinagkait. Ang katahimikan ay nabasag ng isang sigaw. Sinanggaling si Generala Solana. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit. Isang itsura ng isang demonyong nahuli. Nawala na ang lahat ng kanyang poise.
Security! Hulihin ang babaeng yan! Sigaw niya. Ngunit bago pa man makagalaw ang security, sa isang iglap ng purong kabaliwan at desperasyon, may ginawa si Generala na hindi inaasahan ng lahat. Mula sa kanyang maliit na clutch bag, bumunot siya ng isang maliit at makinang na baril. Isang Derringer. Itinutok niya ito kay Tala. Kung babagsak ako, sumigaw siya. Ang kanyang mga matay puno ng lason. Isasama kita sa impyerno. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ng mga tao, ang pag-atras ng mga kamera. Ngunit may isang taong mas mabilis, si Hiraya. Bang! Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa isang iglap, ang oras ay tila bumagal. Nakita ni Tala ang apoy mula sa dulo ng baril. Narinig niya ang sigaw ng mga tao. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa sakit. Ngunit ang sakit ay hindi dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas na pagtulak, ang init ng isang katawan na yumakap sa kanya, at isang ungol ng sakit na hindi galing sa kanya. Pagmulat niya, nakita niya si Hiraya, nakayakap sa kanya, ang kanyang mukhay na pangiwi sa sakit. Dugo. May dugo sa kanyang braso, mabilis na kumakalat sa puting manggas ng kanyang suit. Itinulak siya ni Hiraya palayo sa linya ng apoy, ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang security ng hotel at ang mga pulis na naroroon ay mabilis na umakyat sa entablado. Sa gitna ng sigawan at pagtakbo ng mga tao, dinisarmahan nila ang isang tulala at hindi makapaniwalang si Generala Solana. Ang reyna ay nahulog na. Hiraya! Sigaw ni Tala. Hinawakan ang dumurugong braso nito. Ayos lang ako, sabi ni Hiraya, humihinga ng malalim. Gasgas lang. Ang mahalaga, ligtas ka. Sa sahig si Generala, kasama si Perla at ang iba pa nilang pamilya, ay pinusasan. Ang kanilang mga mukha na kanina lang ay puno ng pagmamataas, ngayon ay puno ng pagkatalo at kahihiyan. Habang dinadala sila palayo, ang huling nakita ni Generala ay ang mga mata ni Tala, mga matang hindi na puno ng takot, kundi ng tagumpay at katarungan. Ang mga sumunod na buwan ay isang ipu-ipo ng pagbabago. Ang lalawigan ng hiyas ay nayanig. Ang pagbagsak ng imperyo ng Solana Valderrama ay nagbunyag ng isang malawak na network ng korupsyon na nagresulta sa pagkakakulong ng maraming matataas na opisyal. Ang kaso ay naging pambansang balita, isang simbolo ng kung paano kayang pabagsakin ng katotohanan ang pinakamatibay na pader ng kasinungalingan. Si Tala Dalisay Magtanggol, na dati isang anino lamang, ay naging isang pangalan na sinasalamin ang tapang at pag-asa. Sa tulong ng pamilya Silangan, na ngayon ay sumusubok na ituwid ang kanilang mga pagkakamali, ginamit niya ang mana ng kanyang ama para magtayo ng isang foundation, ang Diwa Magtanggol Justice Foundation, na nagbibigay ng legal na tulong sa mga biktima ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Hindi na siya naglilingkod sa mga mayayaman. Naglilingkod na siya ngayon sa katarungan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo siya sa isang burol na natatanaw ang Puerto Sinag. Ang hangin ay sariwa. Ang lungsod, na dati simbolo ng kanyang pighati, ngayon ay simbolo ng isang bagong simula. Naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Masyado ka nang seryoso dyan, Miss Foundation Head, sabi ni Hiraya, isang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Ang braso niya ay may peklat na, isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Ngumiti si Tala. Iniisip ko lang kung gaano kalaki ang ipinagbago ng lahat. Tumayo si Hiraya sa tabi niya, ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Nagbago ang lahat dahil may isang taong naglakas loob na tumayo. Dahil sa'yo, Tala. Hindi lang dahil sa akin. Pagtatama niya, habang hinahawakan ang kamay nito, dahil sa atin. Magkahawak kamay silang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas.
Walang mga salita ang kailangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga pangako ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. Ang gabi ay bumagsak, ngunit hindi na ito madilim para sa kanila. Dahil alam nila, pagkatapos ng bawat gabi, gaano man ito kahaba, palaging may isang bagong umaga na naghihintay, isang bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Tala at Hiraya, sa ating seryeng Ang Pangako ng Bukang Liwayway. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang katotohanan ay parang araw, maaaring pansamantalang matakpan ng mga ulap ng kasinungalingan. Ngunit sa huli, ang liwanag nito ay palaging mananaig. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay buhay sa kwentong ito sa inyong mga puso't isipan. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena o ang aral na inyong natutunan? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil nasasabik akong mabasa ang bawat isa sa inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung hindi pa po kayo nakakasubaybay, mangyaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.